kababayan ko, Senator Cynthia Villar tamang duda sa political chacha? Talaga ba? Bago ko ipanood sa inyo ito mga kababayan ko, basahin ko muna to ha. Sabi dito mga kababayan ko na ni Senator Cynthia Villar, desidido umano si Senator Cynthia Villar na ilaglag ang charter change o chacha kapag isinalang ito sa botohan mga kababayan. Ayan ha, Senator Cynthia Villar ha. Sabi pa niya dito mga kababayan, okay na yung tugon ng mga senators, panayam niya sa DCWIZ nang tinanong siya kung wala nang makakabago sa kanyang desisyon laban sa amyenda ng 1987's Constitution. Ayan ha, yung mga nagpapahirap sa bansa natin, pakinggan nyo to mga kababayan ko ha. Ito dapat ang ipinakikinggan nyo mga kababayan ko. Sabi pa dito mga kababayan ko, maliwanag din, dinahilan ni Senator Cynthia Villar ang paniniwala nitong hindi lamang sa economic provision ang layunin ng chacha, kundi masisingitan din ito ng political particular ang pagnanais na magkaroon ng parliamentary form of government na magiging daan upang buwagin ang Senado. You see the motive mga kababayan ko? Ito yung motibo ha. Ito yung motibo na kanyang sinasabi. Mga kababayan, kung para sa taong bayan, handa nyo isakripisyo ang inyong posisyon. This time makikita ninyo, ayaw nilang bitawan yung kanilang posisyon. Para lamang sa pangsariling interes. Mga kababayan ko ha, sabi pa dito, gusto nilang palitan ng parliamentary form of government na nawawalan ng Senado, sino mang senador ang pipirma, mawawalan ng institusyon, galit na sinabi ni Villar. Ayan ha, di po sa akin galing yan. Sabi din po dito, una ring sinabi ni Villar na may tiyansang makakuha ng 7 boto ang mga senador na ibasura ang charter change mga kababayan ko. Samantala, inamin ni Senate President Juan Miguel Mig Zubiri na wala pang sapat na bilang makakalusot sa Senado ang economic provision ng chacha. Gusto nyong makita kung bakit po dapat ito maisulong, mga kababayan ko. Gusto nyo po makita. Papakita ko po sa inyo, mga kababayan ko. Here is my reason kung bakit, mga kababayan. And this is what happened right now to our farmers, mga kababayan ko. Ihanda nyo po yung mga sarili ninyo, lalong-lalo na po yung mga may magulang dito na farmers, mga kababayan ko. No? Lalo na yung mga may magsasakang pamilya po dito ay handa nyo po sarili nyo ha. May papakita po ako sa inyong video at gusto ko pong maunawaan ninyo itong documentary na to. Ito po'y totoo ha. Hindi ko po to gawa. Ito po'y reporter na nanggaling sa GMA7. At siya mismo ang nakakita ng kalagayan ng ating mga magsasaka, mga kababayan ko. And let's have an comparison nung panahon ni Marcos at panahon ng 1987's Constitution. Ito ang kinahinatnan ng ating mga magsasaka na mga kababayan ko, na meron pa ring mga, alam nyo na, middleman. Panoorin natin. Repolyo tsaka patatas. May trabaho ganyan. Tapatisas na. Akala ko isang tao lang ang kakausapin para mabili ang mga repolyong aming dala. Sumama si Cara David, mga kababayan ko, na magbenta ng gulay. Mga kababayan ko, this is Miss Cara David. Sumama siya para magbenta ng gulay at gusto niyang makita yung trabaho ng ating mga nagbebenta ng gulay. Sa mga mahilig ang gulay, dito nang gagaling yun sa ating vegetable bowl ng Pilipinas, mga kababayan, ng La Trinidad Benguet. Tuloy. Pero marami palang prosesong pinagdadaanan ang repolyo bago ito na ibibenta. Anong sinabi ko sa inyo? Tama ako, di ba mga kababayan ko? Napakaraming proseso bago ito mabenta. Panoorin nyo mabuti. Nandyan ang mga disposer. Disposer? Mga kababayan ko, disposer ha? Tandaan nyo mga kababayan ko, literally, ito yung totoo mga kababayan ko. Ngayon, sabihan kami na sinungaling dito sa aming mga sinasabi.
Meron tayong disposer. O yan, disposer. Ano sunod? Sila ang nag-aalok ng repolyo sa mga buyer o purchaser. Hindi ka pwedeng dumiretso sa buyer. Paano kikita ninyo? Kailangan dumaan ka sa kanila at kada kilo na iyong mabenta, piso ang kanilang komisyon. Oh. Diyan pa lang sa bentahan, may ganyan nang nangyayari. Tuloy. Ngayon, magkano kaya ang benta dyan? Wala, save po naman ng repolyo daw ngayon. 10 customer ang rin. Ba't 10 lang? Depende naman kasi yan sa dami ng dumadating yan. Marami ang gulay talaga ganyan. Pag makundi ang gulay, tataas. Imagine niyo mga kababayan ko, sa Benguet, ang repolyo 10 piso. Dito sa Metro Manila, 80 pesos per kilo. Ang laki, di ba? O naniniwala na kayo sa sinasabi namin? Ba't gusto namin magkaroon ng economical provision sa bansa natin? Naniniwala na kayo? Mismong sila na nagsasabi, hindi na kami. 10 piso to. Basta green siya, tsaka meron pang dahon dito sa labas. Ito, Ito yung Kita nyo ang classification ng 10 piso? Bababa pa yan. tinatag nilang second class. second class to. 7-8 kasi 7 peso lang. 7-8, imagine that mga kababayan. Wala ka na makakain nun, di mo na mabibilan ng pamilya mo ng maayos na ko. Tapos sasabihin ng mga senador, ayaw nila niyan. Ito yung mga nahihirapan, Totoo. Pakita ko sa inyo. Meron pa bang mas mababa pa sa 7? Mayroon. Anong itsura nun? Ganyan din siya na- Anong itsura ng third class? Meron din dati na ganito na mababa. 3 pesos. Ha? Ano? Bakit nagkakisi lang? 3 piso, di ba? Tapos sasabihin ni Senator Villar, mga kababayan ko, may inuumang dyan. Anong inuumang? May political agenda. Economical provision lang ang gusto nating mangyari. Diba? Tignan nyo mangyayari mga kababayan ko, bakit ganito ang ating mga magsasaka, ating mga farmers? Yan talaga. Wala tayong magagawa din talaga kung talagang sabay. Hindi po sabi na bugsak pala dun sa Benguet, bakit dito mahal? Siyempre, mag-travel pa yung gulay. Hindi lang po na porket 4 dito, 4 rin doon. Paano lang po yung mga boss namin nakikitain na magbabayad sa amin ng sasawarin namin? Oh, 'di ba? Meron talagang middleman mga kababayan ko. So ngayon, sino ngayon na nagpapahirap sa bansa natin? Middleman. Mga kababayan ko, sino pumoprotekta sa kanila? Sino pumoprotekta sa mga taong ito? Kung bakit sila nandiyan dyan? Mismong sa bibig niya nang galing. Paano naman yung kikitain ng mga boss namin? Di ba mga kababayan ko? May mga namumuhunan. Ngayon mga kababayan ko, napapatunayan natin dito yan. Ano masasabi ng mga senador? Mga kababayan ko, kung totoo to, mga kababayan ko, alam ko for sure, totoo to, mga kababayan ko. This is GMA 7. Si Cara David yan, mga kababayan ko. Oh, mismo, ano tawag sa kanila? Purchaser naman ang tawag sa mga tulad ni Rudy. Sila ang nagdadala ng repolyo para ibenta sa mga palengke sa Divisoria. Oh, purchaser. Ang tawag sa kanila, middleman, mga kababayan ko. Expert sa tawaran ang mga tulad niya. Ito, Ngayon, magkano ang presyo ngayon? may 12, may 8, may 7. Conforme sa kalidad ng gulay. Yung mga ganito, Ito yung mga plus plus na, di na yung sabi pangit, pero yung offer ko, hindi pwede dito sa itsura niya. masyado malaki. Hindi po, hindi siya masyadong malinis. May something. Tapos ayaw ng mga DDS, ayaw nyo ng pagbabago sa Pilipinas. O sige, eto pahirapan nyo yung mga tao na to. Kapag nagkasundo na sa presyo ang purchaser at disposer, daraan ang mga repolyo sa mga tinatawag na pordiya. Oh, yan yung mga nagbabalot ng mga yan yung mga nagbabalot ng inyong mga tawag nito ng mga gulay. Sa lahat po ng mga subscribers ko nanonood ngayon, paki-like po itong live streaming natin.
Tapos pag may nagpa-flood po, i-time out nyo po kagad. Sila ang magre-repack ng mga repolyo bago ito muling bumiyahe palabas ng La Trinidad. O, tignan nyo Ang bayad mabuti. sa kanila, 400 pesos kada tao. Yan 400 pesos na yan mga kababayan ko, i-charge pa po yan mga kababayan. Panoorin nyo po mga kababayan ko Alam mo sa totoo lang, nakakaiyak po ito pag napanood ninyo. Isa lang ang naisip ko nang malaman ko ang mahabang proseso ng tawaran sa bagsakan. May maiiwan pa kayang kita para sa mga magsasaka. Ayan ang gusto kong malaman ng taong bayan. May maiiwan pa bang kita para sa mga magsasaka? Sino ngayon ang kumikita? Sino ngayon ang nagiging kawawa? Panoorin natin. Ano po sana yung break-even na presyo? Ang break-even ng mga repolyo, pag maganda yung harvest, nasa 25 sana pataas. So, 25 pesos per kilo. Sana, Pero ang 25 pesos na inaasahan malayo sa presyong kinalabasan. Ang 4 na tonelada ng repolyo ni Dandy nabili lang sa halagang 11 piso kada kilo. Imaginein mo, kung yang ilang tonel, yung isang tonelada mo na repolyo, binagsak mo sa mga pale-palengke, ang laki ng kita mo ngayon. 'Di ba? Kung yang isang tonelada mo, mga kababayan ko ang laki na ng kita mo ngayon. Yung mga magsasaka natin ng yayaman, tignan nyo to. So, yung sa inyo, 11 na ako sa bili. Okay na sa inyo yun. Pero kulang, pero kaysa sa yung masira sa farm, o maiwan dyan at mabalatan lahat, eh sayang din kahit Kahit pa paano, pagsakahan na lang. yes, ma'am. Bawi na lang sa susunod pagka sakaling tumaas. Kung 11 pesos lang nabili ang mga repolyo ni Dandy, paano pa kaya si Janaret? Natira. Magkano po na? Ang asawa niyang si Junie ang namamahala sa pagbebenta ng mga repolyo. Isang buong araw silang naghintay sa bagsakan bago nakahanap ng bibili. Ang resulta, 10 piso kada kilo lamang. Ang iba, tinawaran pa ng 7 piso at binawasan pa ng komisyon. Grabe Imagine niyo yan. Siguro sa inyo dito na ano niyo yan, no, mga kababayan ko. Yung mga may mga pamilyang farmers dito, mga kababayan ko, yung mga tatay niyo, mga magsasaka, ramdam niyo to, alam ko. So, 10 pesos ninyo na benta, pero 9 pesos lang mapunta sa kanila. Tapos, ito 6 pesos. Yan ang sabi nyo. 6 pesos, pero magkano yung binili kanina? 7? For 6. So, magkano yung lahat-lahat? 22,815. 22,815 pesos ang kabuuang nakuha ni Mang Junie. Kita nyo? 22,500 pesos ang nakuha nila. Mga kababayan ko. Ito pa. Akala ko may uuwi na niya ito kay Janaret. Pero Anong expenses? Ginamit na ba, Pil? Yung mga bayad sa papel. Bayad sa papel, 4,000? Papel sa plastic. Yung dyaryo at saka yung plastic at saka Tapos yung 40 na nag-impake. yung nag-impake. Mahal kasi yung plastic at saka papel. Mahal yung plastic at saka papel. Yung papel pa lang, 1-1 na kayo. Kita nyo, mga kababayan ko. May kikitain pa ba sila? Panoorin nyo. Ang 1-1 na kaagad yun? Dyaryo lang yun Okay. Tapos yung plastic, 1,000 kaagad. 1,000 kaagad, plastic lang? 1,080 tons. Tapos may 40 yung apat. 1,600. Apat na. 1,600. So magkano lahat ang expenses nila? Yung mga 4,400. So magkano lahat ang kikisain nila? Kaya minaminus namin doon. 18,000. 18,000 tayo. Tapos imagine ninyo, yan yung kinikita, yung 22,000 mababawasan pa. Magkano puhunan ng mga nagre-repolyo? Mamaya papakita ko sa inyo. Tapos sasabihin ng mga senador, may hidden agenda yan. Ayaw namin yan. Kasi
kasi pagtataksil sa saligang batas. Nek nyo, ito pagtataksil sa saligang batas o pagtataksil ninyo sa taong bayan. Pag hindi nyo pinirmahan yan, hindi nyo inayos yan, tandaan nyo, etong mga to, ang totoong nahihirapan. O bulabugin natin yung mga Duterte, ayaw nyo sa charter change, ayaw sa economical provision, o ito pinahihirapan ninyo. Pero hindi pa pala rito natatapos ang obligasyon ni Mang Junie. Kailangan pa kasi niyang bayaran ang truck na naghatid ng repolyo. 22,000 minus 4,200 minus pa dito sa bayad sa truck. Magkano yung bayad sa truck? 9.5, no? 9.5 kasama na krudo dyan. Oo. 9. 9 plus minus 9,500. Magkano iuuwi ngayon ng tao? Tingnan nyo. Pinagmasdan ko ang naiwang pera sa kamay ni Mang Junie. Naalala ko si Janaret at ang kanyang pagsisikap sa bawat repolyong itinanim. Ngayon, mga kababayan ko, paano niyan? Sige nga. Magkano na lang naiwan niya na pera? Kaulita po. 8,700, 8,800. Tapos magkano, sino pang babayaran niyo? Ang nag-harvest? Ilan ang nag-harvest? 12. Magkano to? Ang tindi, no? Bayad ka na dun sa porbida, yung magre-repack, bayad sa plastic at papel, mga kababayan ko, bayad pa dun sa nangungumisyon, mga kababayan ko, bayad pa sa truck, 9,500, tapos babayaran pantig to 200 yung mga nag-harvest sa farm mo. May matitira pa kaya dito sa mga farmers natin? Ano ang 212? 24? 24? 88 minus 24. 64. May maiwan pa sa yung 64. Magkano na iwan kay kay mga sa farmers natin? 6,400. Magtatanim na lang ulit. Higit. 40,000 ang kanilang pinuhunan. 5 buwang pinaghirapan. Tatawaran lang pala ito at mauuwi sa 6,000 piso. Gaano ka plastic ngayon yung mga senador natin na nakaupo ngayon dyan? Pag hindi kayo pumirma sa charter change, sa economic provision, hindi nyo aamyendahan yan. Itong mga tao na to, na totoo nagsasabi, mga kababayan ko, na 40,000 ang pinupuhunan ng ating mga farmers at nauuwi nila is 6,500, mga kababayan ko, less mo pa yung babayaran niya sa 12 na nag-ani na tigto 200. May pampapakain ba sa pamilya nila to? Mga kababayan ko, ngayon, yung mga magsasaka natin, yung mga farmers natin, gulay pa lang to ha. Mga kababayan ko, gulay pa lang to. Isa pa lang ito mga kababayan ko sa totoong patunay mga kababayan ko na sinisiil tayo ng 1987 Constitution na ang siyang tunay na pumapatay sa ating industriya ng pagsasaka, lalong-lalo na mga kababayan ko sa katulad nilang dukha ay itong 1987. Bakit yung mga senador sasabihin, may economical provision pang ganito na ganyan, pagbabasahan pa namin, hindi niya kukunin kasi may political agenda, may mga palaman daw yan, mga kababayan ko. Nababasa na ba nila yung RBH 7? And this is what happened right now to our Filipino people. Mga kababayan ko, sino pang magsasalita sa atin? Sino pang magsasabi sa kanila at magpapaliwanag sa kanila ito ang nangyayari sa bansa natin? Na marami tayong mga kababayan ngayon na naghihirap, lalong-lalo na ating mga magsasaka. Bumabagsak ang katulad niyan, example ng isang repolyo sa ating mga palengke. At tayo ay nakakakain ng gulay habang yung mga nagtatanim ng gulay para makakain tayo ay naghihirap. Nasaan ang hustisya dito? Paano nyo nasabi? No? Paano nyo po nasabi? Senator Cynthia Villar
na maganda po ang 1987 Constitution. Okay naman yan eh. Ito po, ang sabi nyo po sa isang payag po sa inyo. Paano nyo ho nasabi, my dear Senator, diba? Paano nyo ho nasabi na maganda ho? Ang sagot nyo ho kasi dito, ito, maliwanag po Oh. Okay na yon, diba? Sabi po dito, sinabi nyo po ito. Ayan laban na amyendahan ng 1987 Constitution. Kung wala ka nang makakapagpabago sa kanyang desisyon na laban sa 1987 Constitution. Imagine that, mga kababayan ko. Isipin nyo po yung mga farmers natin. Kasi mga kababayan ko, kung tutusin, kumakain nga tayo na masasarap dyan eh. 'Di ba? Ang ending, mga kababayan ko, yung mga katulad nitong mga dukha natin, mga magsasaka, ay nawawalan ng tayo mismo ang sumisikil sa kanilang kabuhayan. 'Di ba? Ang daming humaharang sa tsa-tsa. Kulang pa ba tong video na to? Kulang pa ba tong patotoo na to? Kulang pa ba to, mga kababayan ko, para patunayan, mga kababayan ko, na kailangan na nating palitan ng 1987 Constitution? Mga kababayan, hindi na po dito usapin yung parliamentary government system. Kasi ang pag-usapan natin dito, mga kababayan ko, yung mga senador natin, mga kababayan ko, kung talagang totoo po kayo sa taong bayan, mga kababayan ko, hahayaan nyo po ba na maghirap yung mga dukha na ating mga kababayan kagaya nila? Biruin mo, mamumuhunan ng gulay at magtatanim ng 5 buwan at mamumuhunan ng 40,000 na nag-expect sila ng magandang kita, mga kababayan ko, ang maiuuwi nila sa kanilang pamilya, mga kababayan ko, ay tumataginting na 5,000 sa 5 buwan, mga kababayan. Kaya po nagagalit ang ating mga magsasaka dahil sa pahirap na sistema ng ating bansa. Alam nyo, maganda, mga kababayan ko, buti pa nung panahon ng mga Marcos. Mga kababayan ko, ipinagmamalay ko po sa inyo, meron po tayong food terminal that time. Hindi ko nga po naabutan ng mga Marcos Sa totoo lang, pero buhay pa rin po yung kanilang mga iniwan na establishment hanggang ngayon, mga kababayan ko, yung food terminal. Kasi dito po sa amin, mga kababayan ko, may pinatayo po si Pangulong Ferdinand Edralin Marcos noon na food terminal na lahat po ng mga gulay na nanggagaling sa norte, mga pa-norte man, mga pa-Baguio na binabagsak dito sa Metro Manila ay dinidistribute po dito. Dahil po dito sa amin, sa Quirino, ay may food terminal po, mga kapatid. Kaya yung mga gulay na papanatili nating mura ang bilihin. Mga kababayan ko, wag po nating hayaang mawala yung usapin patungkol sa charter change. Wag po nating hayaang mawala yung usapin na ito dahil ang totoong nilalaban natin dito, mga kababayan ko, hindi lang yung mga magsasaka, hindi lang yung mga estudyante. Mga kababayan ko, nilalaban natin ito sa mga sakim sa kapangyarihan na nakaupo ngayon. Hindi nila hahayaan, mga kababayan ko, na mapalitan ito sapagkat, mga kababayan ko, kapag ito'y napalitan, malaki po ang mawawala sa kanila. Kaya yung mga senador po dyan, kinakatok ko po kayo. Ako po'y kumakatok sa inyong mga pintuan ng opisina. Pakinggan nyo po yung taong bayan, wag pong pakinggan yung mga taong makikinabang lamang sa inyo. Ako po isa sa mga sumusuporta sa pagbabago ng konstitusyon dahil naniniwala po ako na hangga't hindi napapalitan yung konstitusyon natin, hindi po tayo uunlad sa bansa natin. Kahit sino pa pong presidente ang iupo nyo dyan, wala pong mababago sa Pilipinas kung ganyan pa rin ang ating sistema na nagpapahirap sa mga mahihirap at mga mayayaman ang nagpapayaman. In example ko na po sa inyo yung halimbawa ng food terminal. Ano pa po ba ang mangyayari dito kung paano pa po tayo uunlad? Ganito na lang po ba? Hahayaan na lang natin sila? Bibitawan na lang natin sila? O magpipikit balikat tayo sa mga taong nagpapakain sa atin ng masarap sa kapagkainan? Lagi nyo pong tatandaan, kung wala pong magsasaka ng bigas,
wala po tayong sasaingin. Kung wala nagtatanim ng gulay, wala po tayong makakain na gulay. At kung wala po nag-aalaga, nagpo-provide ng baboy at manok, wala po tayong makakain na karne. Mga kababayan ko, lagi nyo pong iisipin yan mga kababayan ko. Hindi natin kailangan silang pahirapan, bagkus dapat natin silang tulungan mga kababayan ko. Kung tayo nagiging maayos sa hapagkainan, sana isipin din natin mga kababayan ko na meron po silang pamilya na pinapakain din nila. Hindi lang po tayo mga kababayan ko.